Alam nyo, may isang sakit na madalas hindi napapansin pero pwedeng magdulot ng seryosong problema sa mga babies at sa mga bata. Ito ay ang rotavirus infection. Hindi lahat ng diarrhea kasi basta-basta lang. May mga kaso ng dehydration na nauuwi sa ospital or malala pa. Ako nga pala si Dr. Rakat, isang pediatrician and a mom. So sa video na ito, aalamin natin ano ba yung rotavirus infection, sino yung madalas dapuan ng sakit na ito, ano yung mga sanhi at mga symptoms, ano ang gamot sa rotavirus at ano ang rotavirus vaccine. So ano nga ba ang rotavirus infection? Ang rotavirus ay isang infection mula sa virus na karaniwang sanhi ng matinding pagtatae, pagsusuka at lagnat sa mga sanggol at maliliit na bata. Madali itong kumalat lalo na sa mga bahay o lugar na madaming bata. Sa buong mundo, ang rotavirus ay ang nangunguna na dahilan ng diarrhea sa mga babies hanggang 11 months at sa mga bata edad 1 to 2 years old. Sa Pilipinas naman, ang diarrhea ang second leading cause of death in children aged 1 to 4 years old. And 4 sa bawat 10 na bata na may diarrhea ay dulot ng rotavirus infection. Ano ang symptoms ng rotavirus infection? Kapag may rotavirus si baby, makikita ang mga sumusunod na simptomas. Una, yung matubig at madalas na pagtatae. Pagsusuka, may kasama rin itong lagnat, kawalan ng ganang kumain or dumede, pagkabalisa or yung irritable dehydration, kung kaya dapat bantayan kung may tuyong labi, walang luha kapag umiiyak, lubog yung kanyang bunbunan at kakaunti ang kanyang ihi. Meron bang lab test para sa rotavirus? Karaniwan, ang rotavirus infection ay nada-diagnose base sa history ng sakit at physical examination ni baby. Pero kung kailangan ng confirmation, pwedeng mag-request ang inyong pediatrician ng stool test and sometimes stool culture and sensitivity test. Ano ang gamot sa rotavirus infection? Actually, wala pong specific na gamot laban sa rotavirus infection. Ang mahalaga ay yung supportive care. So, bigyan ng oral rehydration solution or ORS ang baby para maiwasan ang dehydration. For hydration, tuloy lang din ang breastfeeding kapag nagbe-breastfeed si baby. For babies na nagsastart na ng solid food, you can give soup and soft food, fruits, vegetables, and importante din na bantayan ang hydration status ng bata. Importanteng paalala lang po, huwag basta-basta magbibigay ng anti-diarrheal na gamot sa mga bata na walang reseta ng doktor. Kailan kailangan i-admit or dalhin agad sa ospital si baby? Dalhin agad sa ospital kung may alinman sa mga sumusunod. Una, hindi na umiinom or dumedede. Walang ihi sa loob ng 6 hours or more. Kailangan dalhin nyo rin sa ospital kung napansin nyo na tuyo na ang kanyang mga labi at dila, lubog ang mga mata or lubog ang bunbunan ni baby, walang luha kapag umiiyak, kapag siya ay matamlay o kaya naman ay antukin than usual, lalo na kung tuloy-tuloy ang pagsusuka or pagtatae at may dugo sa kanyang dumi. Tandaan niyo po na mas mabuting maagapan kesa magsisi sa huli. Sa ospital, pwedeng bigyan ng IV fluids kung malala na ang dehydration at kailangan ng maibigay ang iba pang mga gamot. Ano ang rotavirus vaccine at paano ito tumutulong makaiwas sa rotavirus infection in babies? Ang rotavirus vaccine ay isang oral vaccine na binibigay sa mga babies para maiwasan ang malubhang kaso ng rotavirus diarrhea. May dalawang pangunahing uri ng bakuna na ginagamit sa Pilipinas. May binibigay ng 2 doses, yung brand ay Rotarix. Meron ding binibigay na 3 doses, ang brand naman nito ay Rotatec at Rotacil. Pareho silang ligtas at epektibo kaya i-discuss nyo po with your pediatrician those vaccine options. Ayon sa mga pag-aaral, ang bakuna ay nakakapagpababa ng 49 to 92% ng mga kaso ng severe rotavirus at 17 to 55% ng lahat ng diarrhea-related hospitalizations. Kailan nga ba binibigay ang rotavirus vaccine? Ang unang dose ay usually binibigay simula 6 weeks na edad ni baby and yung susunod na doses at least 4 weeks ang pagitan. So importante yung rotavirus vaccine ay dapat makumpleto bago ang edad na nakasaad sa brand na ginamit. So up to 6 months para sa Rotarix, up to 8 months para sa Rotatec, and up to 1-year-old para sa Rotacil. Ano ang side effects ng rotavirus vaccine? Karaniwan sa mga sanggol ay wala namang nararamdaman na side effects. Pero in very few cases, posibleng makaranas sila ng mild na pagtatae,
kaunting pagsusuka or irritable sila. Napakabihira ng kaso ng intussusception at ang benepisyo ng bakuna ay mas mataas kaysa panganib. May mga babies ba na hindi dapat bigyan ng rotavirus vaccine? Actually, yung mga sanggol na may severe combined immunodeficiency, yung may history ng intussusception, o kaya yung may severe na allergic reaction to any component of the vaccine ay hindi binibigyan ng rotavirus vaccine. Ang rotavirus ay isang seryosong sakit na pwedeng iwasan sa pamamagitan ng tamang impormasyon at bakuna. Kumonsulta po kayo sa inyong pediatrician para sa tamang schedule ng pagbabakuna. Kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang sa ibaba or makipag-ugnayan po kayo sa inyong doktor. Huwag kalimutang i-like or i-share ang video nito para maraming magulang ang maging aware. Again, ito po si Dr. Rakat. Ingat po palagi.